Nga kayo ngayong gabi na to, ngayong umattend kayo ng prayer, OPM pala, overnight prayer meeting natin. Kung tatanungin ko from 1 to 10, 10 pinakamataas, gaano kayo kauhaw ngayon kay Lord? Yan, kayo yung sasagot sa sarili nyo. Kung 1 to 10, gaano kayo kauhaw o gaano kayo kagutom kay Lord? Kasi kung ano yung number na sagot nyo, ayun lang yung marireceive nyo ngayon. Diba? Kaya kung sinabi mo, 10 Lord, nauhaw ako sa'yo. Ganun yung magiging feeling sa inyo ng Panginoon ngayong gabi. Kaya kailangan ay pray nga na maging hungry kayo at thirsty sa Panginoon. Kaya ngayon, ang title ng message natin ay, gaano mo ba talaga kagusto? Ayan. Gaano mo ba talaga kagusto? Ayan. At para maintindihan natin to, ayan, maya-maya, mapapaliwanag natin. Pero ayun yung tanong sa atin, gaano mo ba talaga kagusto? Ayan. Sa mga sumasali sa mga sports, yung bago sila sumali dun sa, kunwari, lalo na, alam nyo na, may mga championship yung mga sports na mga sinasalihan. Ngayon, bago sila sumali dun, tinatanong sila nung coach o ng mga leader dun, sabi, gaano mo ba kagusto sumali? Ayan, parang tinatanong sila, gaano mo ba kagusto sumali? Gaano mo kagustong manalo? Gusto mo ba talaga tong sports na to o trip mo lang? Kasi pag trip lang, hindi sila kukunin, syempre. Kasi kailangan, gustong-gusto mo talaga yung sports na to, gustong-gusto mo talaga na manalo, di ba? Kaya ganun yung mga pinipili dyan. Tapos, sabi nga dito, ito ay tanong tungkol sa pagnanasa. Yung tanong na, gaano mo ba talaga kagusto? Ibig sabihin, tanong yan ng desire, di ba? Pagnanasa, tanong ito tungkol sa determinasyon. Gaano ka ka-determine na talagang gusto mo? Hindi ito tanong tungkol sa galing, paghahanda o estratehiya. Sa halip, ito ay tanong tungkol sa nag-aapoy na damdamin. Yung desire talaga, nag-aapoy at pangangailangan, yan. Maging sa pagkauhaw. Yung talagang thirsty ka, di ba? At sabi dito, ang sagot sa tanong na ito, ang madalas na nagpapasya kung mananalo o matatalo ang isang manlalaro o koponan. Nakadepende dun sa tanong na yun kung gaano nila kagusto, kung mananalo ba sila sa laban. Kasi ang determinasyon at pagnanasa ay mas mahalaga kaysa sa madalas nating inaakala. Di ba? Kaya, halimbawa sa mga estudyante, gaano mo ba ka gusto makatapos? Kasi may kilala ko, pang-apat na beses na siyang graduating. Yung pinaabot niya ng pang-4 na taon pa. Lagi siyang may iniiwan na isang subject. Kaya pang 4th year na niya ngayon, nag-graduate. Parang dapat noon pa. Pero ngayon, yung parang ganun, parang tayo, di ba? Kung gusto mo talaga makatapos, di ba gagawin mo talaga yung lahat, di ba? Parang ganun. Kaya kapag yung isang estudyante gusto niya makatapos, talagang gagawin niya lahat. Makikiusap yan, magpapa-project pa. Di ba? Parang gagawin lahat para makagraduate. Kasi may ganun din ako pagkakataon nung muntik na akong di makagraduate. Pero sabi ko, ma'am, ganyan. Parang talagang ka. Kaya gano'n mo kagusto, di ba, makatapos. Sa mga nagtatrabaho naman, gaano mo ba kagusto magtrabaho at magkapera? Di ba? Kaya halimbawa, sa mga, alam mo marami kang pangailangan, talagang gagawa ka na ng paraan, di ba, para magkatrabaho. At kahit na parang ayaw mo pumasok, kailangan bumangon ka kasi kailangan mo ng sweldo di ba? Ganun. Kaya, gaano mo kagusto, di ba? Kaya ayan, tapos sa naman, ito, yung sa di ba, gaano mo siya, sa mga relasyon, yung gaano mo ba siya kamahal at kagusto pakasalan. Parang ko lang pala dito, focus ko lang ng konti. Kasi sa Bible nga pala, di ba, kapag sinabing no, kapag yung sinasabi sa Bible na makilala natin yung Panginoon ng close, parang tinutugma na example, yung parang sa mag-asawa. Di ba alam natin pag mag-asawa, as in, sobrang na talaga sila close. Sobrang kilala na nila isa't isa. Di ba? Kaya may mga pagkakataon nga daw sa mga matagal ng mag-asawa na yung pag magsasalita, pareho na sila na sinasabi, anong orderin natin? Chicken. Anong flavor? Yung soy chicken. Ganyan. Parang, minsan nga, di ba, kagaya si Warren Wiersbe, nung anniversary nilang mag-asawa, pareho na sila ng card na binili. Same yung design, same yung parang ganun. Kasi, parang ganun nga daw sa mga mag-asawa, as in, sobrang kilala na nila yung isa't isa. Parang ganun din nire-relate yung parang closeness na gusto ng Panginoon sa atin, na kung gaano ba tayo gusto ni Lord maging close sa atin. Kung gaano ka-close na relationship, ang tinutukoy niya doon yung parang marriage, na kung gaano ka-close yung mag-asawa, ganun ang Panginoon gusto maging ka-close tayo.
Yan, at di ba parang halimbawa din sa mga ganito, yung kung talagang mahal mo, di ba, papakasalan mo talaga yung babae. Parang gano'n mo siya kagustong, hindi po, parang kasi di ba minsan may mga kabataan na parang sa sinasabi nila, mahal na mahal ko po siya, kahit bukas, pwede mo pakasalan. Ay, hindi po, mga after ganyan-ganyan. Pero kapag, di ba, kapag mahal na mahal nga, di ba, yung parang willing ka pakasalan kahit bukas. Yung parang gano'n, yung parang mga gano'ng mga, Pero ayun nga, tapos parang naalala ko lang din, di ba, kunwari ako, bakit ako may asawa ngayon? Kasi, may lalaking crush na crush ako. Hindi lang aamin yan si Pastoron ngayon. Pero dati, di ba? Parang, halimbawa, parang sinasabi ko dito, parang kasi, kaya ako nagkaroon ng asawa kasi may taong gustong-gusto ako. Yung parang ganon. Parang ganito. Tapos, kasi, kwento ko muna. Kasi nung high school, marami akong na-experience na mga parang nagpaparamdam sa akin na nanliligaw na, alam mo yung lalaki na, sinasabi niya na crush ka daw niya, pero hindi mo daman na gusto ka niya. Alam mo yung parang hindi gustong-gusto, parang flirt-flirt lang, tsaka fling-fling. May ibang mga, parang parang mga lang. Basta marami akong na-encounter na gano'ng mga kabatch ko na parang sabing crush ka, pero hindi mo madama na talagang gustong-gusto ka. Ganon. Pero may mga iba naman akong lalaki din na encounter na parang adik naman, parang di maalis tingin sa akin sa classroom, tapos dinodrawing pa ako, mga adik na. Parang parang tas, meron pa yung inaabangan na yung uwian ko, pagka uwian ko, nandiyan na sa labas, nakakatakot, pagtingin ng bintana. Nasa labas na, tapos sasabayan ako maglakad hanggang pauwi, ganon. Yung mga ganong adik nakakatakot. Yan, kaya, pero di ba, ang lalaki talagang gustong-gusto ka. Gaya ni Pastor dati, umaga, nagte-text, tanghali, hapon, gabi, hating gabi, madaling araw, ganyan. Ganun yung parang doon mo masasabi na, ay, talagang gustong-gusto ako nito kasi, yan, di ba, ito yung pinaka-nire-relate ko sa inyo kasi ito talagang nagigets nyo eh. Yan, di ba, parang, dito na parang, doon ko naiisip na, ay, gustong-gusto talaga ako nito kasi sa buong araw na day hanggang gabi pa, di ba parang lagi akong tinatext, di ba, parang lagi kami nag-uusap, ganon. O binabalita niya, na-break ko na ngayon, ganyan. Yan. Kasi ayun nga, parang naisip ko nga, kasi may kilala rin akong lalaki na parang sa isip ko, hindi siya yung lalaki na, alam niyo yung gusto niya magka-girlfriend, pero hindi mo naman makita sa kanyang gustong-gusto niya yung babae. Parang hindi niya maintindihan na pag babae nga, gusto namin, gustong-gusto kami. Di ba? Kasi pag hindi mo, parang lahat, nire-reject ko yun na, parang gusto ba talaga ako nito? Parang di naman halata, parang parang flirt-flirt lang, ganun. Kaya pero nararamdaman ko yung lalaki talaga na gustong-gusto ako, ganun. Kaya, ayun nga, na marami akong gano'n na hindi ako naniniwala kasi nga, alam ko na hindi sila seryoso. Kaya di ba, parang kadalasan sa mga ganito talaga, ang mga sinasagot ng mga babae talaga, yung lalaki na alam nilang gustong-gusto sila. Pero pag alam nila na, wala to, alam nila na isa ka lang sa mga choice nila, nadadama rin nila yon. Kaya di ba, ayun nga, na ang nag-end up talaga ng mga pinapakasalan, yung dama mo talagang gustong-gusto ka nito yung ng lalaki na. Kaya sa mga babae din, pag naka-encounter kayo ng manliligaw na lalaki na parang hindi kayo ganun kagusto, huwag niyong patulan. Huwag niyong tanggapin kasi baka hindi yun totoo, baka hindi seryoso, tsaka baka hindi ka naligawan later on kahit pagtanda. Pero kagaya naman din sa mga babae, parang huwag ka agad, parang umasa agad kung hindi ka pa naman, parang ganun. Kaya kailangan talaga yung lalaki, gustong-gusto niya yung babae. Garang ganon. Para sagutin din talaga siya. Ganon. Pero sa mga babae naman, syempre gusto ng babae, gustong-gusto siya. Kaya nagigets niyo sa part ng bagay na yon, di ba? Kaya yon, ganon din sa mga kaibigan din. For example, pag sinabi, gusto kita maging friend, parang pag tatanungin mo, gano? Gano mo ako gusto maging friend? Kasi gusto mo maging friend ako, sabi mo. Pero hindi naman tayo nagbabanding. Hindi naman tayo nagte-text or chat, di ba? Parang ganon. Parang kung gusto mo ako maging friend, gano? Parang friend na hi and hello o friend na magkakausap na tayo ng mga problema, ganyan-ganyan, magkaka-encouragean na tayo. Ayun, parang mga ganon, yung mga nagsisendan tayo ng mga pictures, ganon-ganon. Parang, bang klaseng, parang
Kung may nagsabi sa'yo ng gusto kanya maging friend, ganong klase, gano'ng ka gusto niya na maging kaibigan ka. Tapos gano'n mo ba talaga kagusto? Yan, maaari itong itanong sa maraming bagay. Yung tanong na to, maraming mga sakop siya. Dahil alam natin na lahat na kapag may isang taong gustong-gusto ang isang bagay, gagawin niya ang lahat para makuha ito. Yan. Tapos yun nga, di ba na sa atin, di ba, pagka alam natin na ang isang tao, kapag sinabi niyang gustong-gusto ko talaga, meaning, magsisikap yan, talagang anuman mga challenges, di ba, gagawin niya pa rin lahat para makuha yung bagay na yun. Kaya yun yung parang i-connect natin dito tungkol sa pagkilala natin sa Panginoon. Parang gano'n mo kagusto na maging close talaga si Lord. Yan, pagdating sa pagkilala sa Diyos, ito ay isang tanong na magiging batayan ng lahat, yung kung gano'n mo kagusto. Talagang gusto ng Diyos na malaman kung gano'n mo siya kagusto. Yan, kaya totoo ba na pag sinasabi mo, gusto ko maging close si Lord, kailangan madama ng Panginoon mula sa'yo na talagang gustong-gusto mo siya. Gustong-gusto mo maging close sa Kanya. Hindi yung, para ako gusto ko maging close kay Lord, pero sa sa salita lang, hindi makita sa gawa. Kasi ang totoo talagang gustong-gusto, kagaya kanina, di ba, gagawin niya lahat para makuha yung bagay na yun. Yan, kaya sabi dito, kontento ka na ba sa isang sakto lang na relasyon sa Diyos? Gusto mo ba saktuhan lang yung relationship mo kay Lord? Masaya ka na ba na ganun na lang? O naghahangad ka ng higit pa? Yun yung isang bagay na may apoy, may matinding damdamin, kuryente at lakas. Diba? Yung parang, alam mo yun, yung relasyon mo kay Lord na kapag nag-pray ka, damang-dama mo yung presensya ng Panginoon. Yung kapag nagbabasa ka ng Bible, may time na iiyak ka pa. Ganun, yung, alam niyo yung ganong relasyon. Diba? Hindi yung parang kagaya ng may iba kasi diba, ng mga mag-asawa na pawala na ng pawala yung love nila sa isa't isa. Hanggang parang housemate na lang sila. Kasi wala nang love ganun. Pero di ba, ang maganda pa rin talaga na parang mag-asawa yung hanggang dulo, kahit lolo-lola na holding hands pa rin, di ba? Kasi ibig sabihin, nandun pa rin yung pagmamahal, di ba? Kaya parang ganun sa ating kay Lord, na lalo na kapag tumatagal ka na sa Panginoon, pag tinatanong mo sarili mo, ano bang ang relasyon ko kay Lord? Parang ano ba gusto mo yung parang sakto na lang, ganun? O gusto mo yung ganun pa rin, on fire na relasyon kay Lord? Sabi dito, napakaraming mananampalataya, ang kontento na maging simpleng nagsisimba, napupunta sa langit. At least nagsisimba. At least pag nag-rapture, makakasama, ganun. At mapupuntang langit. Parang ganun na lang. Pero bilang resulta, hindi nila kailanman maikwento ang karanasan nila sa Diyos. Pag tinanong mo, kamusta yung relasyon mo kay Lord? Ayos naman, sakto lang. Okay naman. Ganun. Parang ganun. Parang ang tagal nang huling niya sabi niya na, alam mo ba, grabe yung encounter ko kay Lord. Parang alam mo ba, napaka-grabe itong OPM na itong nakaraan. Yung pagdating ng Sunday, masasabi mo na, itong OPM po, grabe yung ginawa sa akin ng Panginoon. Grabe yung encounter na naranasan ko sa Kanya. Yung parang mga ganun, yung parang kaninang umaga lang yung devotion ko ganito. Yung parang, hindi yung parang, kailan pa ba? Kailan ba ako huling naiyak? Kailan ba yung time na parang, alam mo yun, daba kong napuspos ako? Parang, ayun, may mga ganung mga ibang mga Kristiyano na parang hindi na nila maikwento, hindi na nila masabi kung kailan ba yung huli na naranasan nila ang Panginoon. Sabi dito, hindi nila siya lubos na kilala. Ayon sa nais niyang makilala siya. Si Lord, gusto niya talagang makilala natin siya. Pero yun nga, may maraming mga Christians na hindi pa nila naaabot yung parang alam niyo yun, yung gusto ni Lord na makilala mo siya. Ito ay dahil ang pagkilala sa Diyos ay nangyayari kapag may pagsisikap, paghahangad at pagnanasa. At hindi lang sa pagbubukas ng Biblia at paghahanap ng isang talata araw-araw para lumayo ang demonyo. Yung parang okay na to na isang verse a day. Okay na to na ganyan. Parang hindi ganun na ang sinasabi dito, ang totoo talagang gustong kilalanin si Lord, naglalaan ka ng time. Di ba? Na may pagsisikap na talagang kailangan mo gumising ng maaga, maglalaan ka talaga ng time magbasa ng Bible. Ganun yung totoong, sinasabi kasi ditong kilala. Yung sinasabi, pag nababanggit ililinawin ko lang sa inyo. Pag nababanggit yung word na kilalanin o makilala si Lord, yung sinasabing kilala doon, yung parang sa mag-asawa nga na as in super close. Nakilala na nila yung isa't isa. Ganun yung sinasabi na makilala natin si Lord hindi lang sa pangalan. Oo, kilala mo na si Lord yung mga names of God, pero hindi pa siya makatotohanan sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi mo pa talaga siya kilala. Diba? At sabi dito, ang pagkilala sa Diyos ay kailangan ng sadyang paghahanap ng malalim na ugnayan. Yung sinasadya mo, na talagang sasadyain mo talaga na lumalim sa prayer, sasadyain mo na magbasa talaga ng Bible.
sasadyain mo yung mga pagdalo sa mga fellowship. Kahit ngayong OPM, di ba, sasadyain mong magpuyat ngayon. Kasi gusto mong makalapit sa Panginoon, di ba? Sabi dito, isa sa dahilan kung bakit kailangan mong sadyain ang paghahanap sa Diyos ay dahil maraming humahadlang para hindi ka makalapit sa Kanya. Totoo naman talaga, di ba? Ang daming mga hadlang para maging close tayo kay Lord. Ano yung mga sample niyan? Di ba? Yung, halimbawa, yung mga pagsubok sa buhay, mga kakulangan sa oras, kasi nagtatrabaho, nag-aaral, ganito, may mga ginagawa. Mga issue na naglilimita sa iyong mga kakayahan para sa malalim na ugnayan. Maaari ding maging hadlang ang mga libangan tulad ng telebisyon, social media, pagbabrowse sa internet at sports. Sabi dito, bagamat wala sa mga ito ang masama, kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito at tinignan kung gaano karami sa iyong atensyon at pagsisikap ang ginugugol mo sa mga ito, baka magulat ka sa iyong makikita. Pero pag tinignan mo, baka sobrang dami mo palang nalalaan na time sa mga bagay na yun at konting-konti kay Lord. Parang halimbawa, di ba yung mga bata, bakit sila pinagbabawalan na kumain ng junk food? Anong dahilan? Kasi hindi na sila kakain ng kanin, ng tinapay, yung mga nakakabusog. Parang ito, sabi dito, posibleng mabusog ka sa pag-enjoy sa junk food. Kaya mawawalan ka ng gana sa kung ano ang tunay na nakakabusog. Halimbawa, ng mga bata tayo, ayaw tayo pakainin ng puro ka dyan, yung mga chichirya, di ba? Puro chichirya, puro soft drinks. Ngayon, pagpapakainin mo na ng tanghalian, ayaw na kumain, di ba? Kasi, busog na ako, ganyan-ganyan, panay chocolate kasi, ganyan-ganyan. Kaya yung mga bata, may mga batang ang papayat, kasi nga, mas pinipili nila yung chichirya kaysa sa mga nakakabusog. Kaya pinagbabawalan yung mga ibang bata, di ba? Kaya tayo din, minsan parang ganito na, nag-enjoy na lang tayo sa junk food, sa mga bagay na hindi nakakabusog, pero pag patungkol na sa Bible natin, tinatamad na tayo magbasa o kaya hindi na natin pinaglalaan ng time yung prayer kasi parang nasatisfy ka na lang dun sa mga junk food, sa mga kung ano-anong mga na-feed sa buhay natin. Pero sa ito nga, di ba, yung mga uso na ngayon yan, yung mga screen time, yung meron daw mga app na nagawa, di ba, para kung addict ka sa cellphone, biglang automatic mag-shutdown yung app kapag, kunwari, tinimer mo lang, 10 minutes lang ako dito sa Shopee. Pagka biglang, yung app mo, biglang i-close niya yung Shopee mo, parang, naka 10 minutes na pala ako, hindi ko na check out. Ibig sabihin, hindi ka na babalik doon sa, pag sinabi ng cellphone mo na tama na doon, okay na, gano'n. Kaya parang gano'n, kung nag-games ka, biglang nag-shutdown ng app yung app na yon na games, matitigil ka na, gano'n. Kaya may mga gano'n gumagamit para daw hindi sila ma-addict. O talaga para mahinto sila doon sa ginagawa nila. Pero sabi dito, paano daw kaya kung may isang app na sumusubaybay sa kung gaano karami ang oras na ginugugol natin sa paghahabol sa lahat ng interes sa buhay. For example, may app na magsasabi gaano katagal tumingin sa salamin. Yan, sabihin ng app na to, tumingin ka sa salamin ng 2 oras ngayon. Tapos, nag-makeup ka ng 3 oras. Yan, tapos ito, humiga ka ng umidlip ka ng 4 na oras. Idlip ba yun? Ayan, parang mga ganun na parang, tumulala ka sa TV ng gantong oras. Parang ganun. Kaya, kung meron nga lang daw app na talagang parang alam mo yung minamonitor lahat ng gawa natin, magugulat daw ba tayo kung gaano karami yung nilaan natin sa ganun? Kasi minsan sa screen time pa nga lang natin, di ba? Nagugulat ka, ba't naman ganito? Inabot ako talaga ng 30 minutes sa Grabe naman, ba't 2 oras yung nailaan ko dito sa ganito? Hindi natin dama, di ba? Pero yun nga, kung mai-check pala yung halimbawa lang yung buhay natin. Gano'n kaya karami yung time sa ibang bagay. Tapos pag tinignan, nagbasa akong Bible 2 minutes lang. Ba't ganun? Di ba? Kasi minsan may Bible app din tayo. Pero nakikita doon kung gano'n kaunti yung time na ilalagay natin sa Bible din. Tapos halimbawa sa check-up din. Pag yung pumunta ka nga sa doktor ng masama pakiramdam mo, pagpapatingin ka. Di ba? Isa sa mga bagay na tatanungin ng doktor, yung tungkol sa gana mo. Tatanungin niya kung nawalan ka na ng gana kumain. Bakit daw? Kasi, sabi, ito ay dahil alam ng doktor na kung may patuloy na kawalan ng gana, may mas malalim na problema. Kung walang gana yung isang pasyente, ibig sabihin may sakit siya, may problema. Kaya ganun din sa atin, napakarami sa atin ang nawalan ng gana pagdating sa pagkilala sa Diyos. Yung parang, pag ibig sabihin, pag nawawalan ka na ng gana, kilalanin si Lord, may problema ka. Ibig sabihin, may spiritual problem. Kasi naging kontento na tayo sa isang merienda dito o isang sip-sip doon. Bilang resulta, ang ating paghahangad sa Kanya ay naging mas katulad ng pagiging kampante.
Di ba na parang okay na tong merong isang chapter, okay na tong at least naka 5 minutes na prayer. Ayos na yun, at least naka-attend ng nakasimba kahit late, kahit patapos na yung service. Di ba? At least merong nakuha kahit konti. Ganun, parang ganun ba? Yung mga ano natin, pa konti-konting worship, pa konti-konting ganyan. Parang sapat na ba sa atin yun? Di ba? Kaya, ibig sabihin, kapag nawawala na tayo ng gana, pagdating sa pagkilala sa Panginoon, halimbawa, yung mga fellowship natin, pag ang onti nang umaattend, ibig sabihin, nawawalan na ng gutom, di ba, yung mga tao. Sabi dito, at gayon pa man, tinubos tayo ng Diyos, hindi lang para ilipat tayo sa langit, kundi para ipakilala din tayo sa Kanya dito sa lupa. Hindi tayo na-save dito para lang, wala, at least automatic, punta ka na ng langit. Kundi, habang nandito tayo sa earth, ang gusto ng Panginoon, makilala natin siya, maging prepared tayo na, kasi di ba sa langit, forever nating i-enjoy ang Panginoon din doon. Kaya sabi, ang makilala ang Diyos ng personal ay ang pinakamalaking dapat na hinahangad natin sa buhay. Yan, alam nyo ba, ang pinaka-dapat, number 1 na priority nyo sa buhay nyo ay makilala nyo yung Panginoon. Kasi doon nakasalalay lahat-lahat sa buhay nyo, sa buhay natin. Sabi dito, walang katapusan ang pagkilala sa Kanya. Bakit walang katapusan? Kasi omni si Lord di ba? Omniscient, omnipresent. Lagi siyang eternal, di ba? Yung katangian ng Diyos. Ibig sabihin, yung talino ni Lord, walang katapusan. Kaya nga, di ba, pag tinanong natin, kailan po ba matatapos tong simba-simba natin? Kailan ba mawawalan ng preaching sila, pastor? Hindi mawawalan kasi yung knowledge mula sa Panginoon, unli. Bakit kahit graduate ka ng graduate sa Bible School, hindi pa rin tapos yung pag-aaralan mo? Kahit hanggang ngayon, ilang taon na akong Kristiyano, ang dami ko pa rin hindi alam, di ba, sa Panginoon at sa Bible. Kasi, unli, hanggang magpunta tayo ng langit, forever pa rin nating pag-aaralan kung sino ang Panginoon. Kasi sobrang galing niya, sobrang talino niya, sobrang amazing niya, wala siyang katulad. Kaya naman, yun talaga, walang katapusan. Hindi mo sasabihin na, 50 years na akong Christian, ako patuturuan mo, kahit di na ako umattend dyan eh. Hindi mo pwedeng sabihin na gano'n. Hindi mo pwedeng sabihin na, hoy, alam mo ba, nakailang guhit na yung toga ko? Nakailang graduate na ako? Doktor pa ako sa Bible School. Di ba? Pero hindi ka makakapagyabang ng gano'n. Kasi kahit naka 100 na guhit na yan, kulang pa rin. Kulang pa rin yun dahil ang dami-dami pang tutuklasin sa Panginoon. Kaya, ibig sabihin, hanggang kailan po ba tayo magsisimba? Hanggang mamatay ka? O hanggang kunin ka ni Lord? Yun. Kailangan tuloy-tuloy tayo. Hindi yung, hanggang kailan po ba matatapos yung Sunday School? Hanggang kailan ba matatapos yung mga fellowship natin? Di ba? Hindi yun matatapos hanggang mamatay. Di ba? Hanggang kunin ng Panginoon. Kasi walang hanggan ang katalinuhan ng Panginoon. Yung mga bagay tungkol sa Kanya. Kasi halimbawa tayo, kunwari ako, kung kikilalanin niyo ako, interviewin niyo ako, basahin niyo slam book ko, alamin niyo lahat ng favorite ko, mauubos. Ito lang ako eh, di ba? Parang, ito lang yung mga color, ganyan-ganyan, favorite ko. Mawala na kayong, maboboring na kayo sa akin kasi limitado lang yung mga tungkol sa akin. Pero pag kay Lord, as in unli, it takes forever para makilala mo siya. Sabi nga sa John 17:3, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Di ba? Kaya ayun yung walang hanggan eh. Ang forever sa eternity na kikilalanin natin si Lord. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw ay tunay na Diyos. Kasi ganyan ang gagawin natin sa heaven. Lagi tayong ma-amaze kung sino si Lord, ganun. Kahit nga yung names of God, di ba? Grabe, sobrang dami. Kahit ang haba-haba na, wala pa doon yung iba, ganun. Parang sobrang dami ng pangalan ni Lord. Samantalang tayo, kahit mahaba name natin, pero mga hanggang 7 lang. O yung parang pangalan natin, pwede siguro hanggang 7 na words. Pero si Lord, napakadami niyang katangian, pangalan. Dami natin kikilalanin sa Kanya. Sabi dito, gaano mo baka gusto makilala siya? Yan. Karapat-dapat ba siya na sa iyong oras sa umaga? Kung talagang karapat-dapat si Lord kilalanin, gumigising ka ba ng maaga para makapag-devotion, makapag-pray? Kasi alam mo naman, pagsapit ng 7:00, maingay na yung bahay nyo. Di ba? May mga, yung ganyan, utusan ka na, may mga ganto-ganto. Kailangan mo na nasa school. Kaya kailangan, kung karapat-dapat talaga si Lord na kilalanin, gigising ka ng maaga para magkaroon ka ng time na marinig yung boses niya, makapag-pray, mabasa yung Bible. Tapos karapat-dapat ba siya para maisantabi mo ang oras mo para sa sarili o oras sa proyekto para hanapin siya? For example, ganito ngayon, congratulations dahil
pinagpalit niyo yung tulog niya para kay Lord, di ba? Na masasabi mo, Lord, kasi isang beses nga lang to eh. Ano naman yung mapuyat ako ng isang gabi para sa'yo? Di ba? Kaya itong gantong time, parang sinasabi mo tong alay mo tong pag-ibig para kay Lord na, Lord, wala sa akin tong puyat, basta makasama ka. Di ba nakakakilig yun? Halimbawa sa nanliligaw, ano naman mapuyat ako, ma-text lang kita. Di ba? Yung parang, ano naman ng gabi na ako ng uwi, masundo lang kita. Di ba? Yung parang mga ganon sa mga nag-iibigan. Kaya paano to? Sabi, karapat dapat ba siya para buksan mo ang sarili mo at payagan na maging mahina sa kanyang presensya? Kasi di ba minsan tayo, paghaharap tayo sa mga tao, yung parang ipapakita mong strong ka. Kasi kailangan mo maging strong sa harapan nila. Pero pag kay Lord, alam niyo ba, yung pwede kang maging weak, pwede kang maging mahina na, Lord, eto ako Parang hinang-hina talaga ako, ganito po yung nararamdaman ko, ganun. Kaya ayan nga, na parang willing ka talaga, kasi minsan tayo sa pag mga tao, may mga tinatago tayo na hindi ko sasabihin to sa kanya, hindi ko to igaganyan. Pero kay Lord, yung talagang dahil gusto mo siyang makilala, lahat-lahat sa'yo, sasabihin mo sa kanya, yung walang tago, walang pagtatago. Yan, at sabi rin, sulit ba na isama siya sa bawat aspeto ng yung buhay? Yan, di ba? Kung talagang gusto mo makilala si Lord, sa school, isama mo ang Panginoon. Kapag nasa bahay ka, isama mo si Lord. Hindi yung pag nasa church ka lang, Lord, okay, nandiyan ka na. Dito rin ako, di ba? Parang dito ka lang ba makikipagsama kay Lord? Kundi kahit nasaan ka, di ba? Sama mo ang Panginoon, Lord. Parang halimbawa, nag-e-exam ka. Kung kasama mo si Lord, Lord, ano sagot? Hindi yung titingin ka sa katabi mo, di ba? Kundi isipin mo, lagi mo kasama mo ang Panginoon. Ayan, sabi dito, gano'n mo ba siya kagusto makilala? O kontento ka na sa isang hello o isang kaway kapag dadaan paminsan-minsan? Sino sa inyo may ganong kakilala? Tayo, lahat, siguro tayo. Meron tayong mga kakilala na, hello, sapat na yon. Okay, parang next year uli, ganon. Pero wala yung, alam mo yung mga kaibigan na, mamaya ito-chat mo to agad, mamaya kakamustahin mo, ganon. Meron tayong mga ganong mga kaibigan. Pero marami tayong kilala na alam nyo yon, okay na yung hi, hello, parang wala na masyadong attachment, ganon. Kaya, pero si Lord, hindi ganon yung gusto niya sa atin. Gusto niya ng deep, di ba, na relasyon. Ito nga, sabi, yung tunay na pagkagutom. Ano ba yung tunay na pagkagutom talaga? Sa Exodus 33, mababasa nyo dyan yung tungkol sa sinasabi ni Moses na gustong-gusto niya na makilala ang Diyos. Sabi niya doon, sabi dito, di ba, nakilala na ni Moises ang Diyos sa pamamagitan ng maraming karanasan at hindi na siya kontento sa kaunting lasa lamang. Siya ay nagugutom at gusto pa niya. Kaya lumapit siya sa Panginoon at humingi ng 3 kahilingan. Doon sa Exodus 33 na to, may 3 wish, di ba, 3 prayer si Moses. Ano yung 3 bagay na to? Sa 33:13, sabi dito yung una, kung totoo pong nalulugod kayo sa akin, turuan niyo ako ng mga pamamaraan ninyo para makilala ko kayo at para mas matuwa po kayo sa akin. Alalahanin po ninyong ang bansang ito ay bayan ninyo. Kaya ang unang hiling ni Moses ay, turuan niyo po ako ng pamamaraan niyo. Ibig sabihin, alam niyo yung sa English, show me your ways. Di ba may kantang ganito yung Hillsong, yung, show me your ways, that I may walk with you. Show me your ways. Di ba? Tapos yung, ang ganda kasi na yung sabi, the cry of my heart is to love you more, to live with the touch of your hand, stronger each day, di ba? Show me your ways. Parang, ayun nga, parang Lord, cry ng heart ko is to love you more. Di ba ang sweet nung message? Parang ito sinasabi dito ni Moses na, Lord, show me your ways. Ibig sabihin mo sa akin kung paano. Ano po ba yung mga paraan nyo? Parang mas gusto ko po yung paraan nyo kaysa sa naiisip ko. Ganun. Kaya yun yung una. Pangalawa, Exodus 33:15. Sinabi ni Moises sa kanya, kung hindi pa po ninyo kami sasamahan, wag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na to. Kaya pangalawa, yung guidance, di ba na kung di nyo po kami sasamahan, Lord, wag na lang. Tapos pangatlo, nahiling niya, sa verse 18, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya nyo. Yung ito naman yung show me now your glory. Pag sinabing strong na presence ni Lord, glory yun. Shekinah glory. Kaya sabi nga, ito ang mga salita ng isang taong nagugutom. Di ba? Kaya ibig sabihin, makikita mo doon sa prayer ni Moses na talagang gustong-gusto niya makilala ang Panginoon. Kaya sino dito, lahat naman tayo, naranasan niyo na yung sobrang gutom niyo, as in craving, nag-crave talaga kayo. Talagang nagwawala na yung tiyan niyo, nagigera na, kailangan na kumain, ganun. Yan, sabi nga, sa natural na mundo, kapag nagugutom ka, naghahanap ka ng makakain, di ba?
Totoo yan na na-imagine mo na yung sarap ng pizza, yung na ano mo na eh, yung mga i-imagine mo na, nalalasahan mo na sa isip mo pa lang. Kapag gutom na gutom ka na, di ba, naghahanap ka ng makakain. Ano bang gusto ko ngayon? Ganyan. At sabi rin, naghahanap ka ng isang bagay na magpapakalma sa pagkauhaw at magbibigay kasi yan sa iyong pangailang, parang gusto ko ng frap ngayon, gusto ko ng Coke float, ganyan-ganyan, gusto ko ng lemonade, yung ganito, yung may ganyan-ganyan. Gusto ko may mga ganyan-ganyan sa ibabaw. Parang, minsan mga nag-crave ka ng mga iinumin na ganito, yung malamig na ganito, ganyan-ganyan. At maghahanap ka noon, lalo na kapag tirik yung araw, di ba, parang init na init ka. Tapos, naranasan nyo rin yung midnight na, talagang nagutom ka. Kaya, ayan, yung mga, di ba, pag midnight na, yan. At kung talagang nagugutom ka, walang makapagpigil sa'yo sa paghahalughog sa refrigerator o sa pantry. Di ba, alam niyo rin yung feeling na, kunwari, aabutan ka ng tinapay. Alam mo yung kuha mo na hindi ka naman masyadong gutom. Parang ganyan na yung kagat mo. Pero pag gutom ka na, nanginginig ka pang kumukuha. Yung parang, ako na, pengi naman ako. Yung parang iba na yung nginig mo kasi gutom ka na, di ba? Tapos ano rin, yung sa rep, di ba, nag-ano ka, kung ano-ano na, yung basta may maisalpa ka na kasi gutom ka na. Kasi ito nga yung midnight. Yung mga tawag dito, yung midnight snacks. Yung 12 o'clock na o kaya 12:30, bigla kang nagutom, nagluto kang pansit canton, o kaya lalabas ka pa sa bahay, di ba? Lalabas ka na, ano kaya pwedeng mabilan na ano, makabili nga may iba pa, yung mga sosyal, yung may mga kotse, nagda-drive-thru, ganun. Kasi ayan yung parang talagang matindi yung kagutuman, kaya babangon sila mula sa higaan nila kasi nagutom ako, ganun. Kaya yung ibig sabihin dito, nakikita natin at napatunayan na yung pagbangon nila nito, kasi ito ay dahil ang tunay na gutom ay magpapakilo sa'yo. Di ba? Ang totoong gutom talaga, kung totoong gutom ka, babangon yan kahit gabi na nga eh. Nagluto pa ng pansit canton, kahit na dapat tulog na. Di ba? Kasi gutom siya eh. At ang tunay na gutom ay pipilitin kang baguhin, ay tunay na gutom ay pipilitin kang baguhin ang iyong mga prioridad. Dapat natutulog ka na kaso gutom ka eh, napaluto ka. Di ba? Yung parang ganun na sa atin, kung totoong gutom tayo kay Lord, magpupuyat yan o aatin ng OPM yan. Ang totoong gutom kay Lord, nagsa-Sunday school yan. Ang totoong gutom kay Lord, nagpe-prayer meeting yan. Ipaglalaban niya yan, yung araw na yan. At pag sobrang-sobra na rin yung gutom mo, talagang nagte-Thursday encounter ka pa. Kasi kulang na kulang ako ngayon, Lord. Parang kulang na kulang ako sa presensya mo. Ganon yung nadadama mo. Kaya, yung parang alam mo, yung priority mo, yung mga bagay tukol kay Lord. Kaya ang totoong gutom, ipapakita mo yan. Di ba? Makikita yan sa'yo. Nakikita mo sa taong gutom, nanginginig na. Di ba? Yung talagang pinagpapawisan na gutom, nanghihina na, hindi na makabangon dahil gutom na. Kaya parang ayun nga, may signs talaga ang isang taong gutom. Si Moises, sabi dito, ay isang lalaking nagugutom sa Diyos. Paulit-ulit siyang humiling sa Diyos na manatili na malapit sa Kanya upang makilala pa niya siya. Sinasabi ni Moses, Lord, wag ka pong lalayo sa akin. Gusto ko pong maging close tayo. Hiniling niya na magpakita ang Diyos. Halos magmakaawa siya sa Diyos na huwag siyang akayin sa lugar na hindi kasama ang Diyos. Di ba? Kaya parang ganun ganun yung desire ni Moses na maging close kay Lord. Kaya sabi dito, kapag hinahangad mo ang isang tao, naranasan nyo naman magka-crush, di ba? Lalo na naisip ko, syempre, nung naging kabataan ako, di ba? Parang parang ang tanda ko na. Pero nung bata pa ako, yung mga teenager, nandun yung strong desire, di ba? Pag may crush ka, crush na crush mo, addict ka, ganun. Kapag may nagustuhan kang isang bagay, talagang gustong-gusto mo, ganun. Kaya pala sinasabi sa Bible na remember your Creator in the days of your youth. Kasi matindi yung desire natin nung kabataan tayo. Dapat yung desire na yon mailagay sa Panginoon kaysa naman mapahamak tayo. Kasi pag hindi mo kinilala si Lord during ng kabataan mo, pwedeng yung desire na yon ipahamak ka. Kaya yun, di ba? Kaya ayun nga, di ba? Halimbawa yung may crush, di ba? Kapag may crush ka, di ba, anong ginagawa ng lalaki? Nagpapapansin. Wala naman talaga siyang kukunin doon, pero dumaan siya doon. Kasi magpapapansin siya doon sa crush niya. Parang ang isang taong may crush, gagawin mo lahat para mapalapit doon, di ba? Magpapa-epal ka yung, hindi mo naman talaga lalapitan yung electric pan, pero lalapit ka kasi nandun si Ella. Manari, buksan ko lang. Uy, Ella, kamusta ka dyan? Parang gaganon. Parang, hindi ka naman talaga nauuhaw. Pero dahil nga si Jobert nandun siya sa may, ng tubig,
Kamusta ka? Gaganunin. Ayun, kaya yun nga, yung parang, di ba alam nyo to, sa mga high school lalo, ang daming mga papansin na ganyan, yung, syempre, dahil nandun siya nakaupo, magpapa-epal ka doon. Kunwari, nauuhaw tayo, tara. CR tayo, ganyan-ganyan. Dati kasi may mga ganon, yung parang hindi naman sila si CR, pero dahil nga magpapapansin sila dun sa room ng mga boys, swimming yun, swimming water baptism. Kunwari naiihi sila kasi yung CR katabi ng kwarto ng boys. Kaya kunwari CR tayo. Ganyan. Pero dadaan dun sa mga kwarto ng mga lalaki. Kaya may mga ganyan, di ba, ng mga papansin, di ba? Kasi nga, pag crush mo isang tao, may longing ka na maging close doon. Sabi dyan, gusto mong alisin ang distansya, ano man ang kapalit. Ibig sabihin, yung parang kunwari, for example talaga, sa mga taong in love talaga, yung parang kahit sa Mindanao ka pa nagtatrabaho, susunduin kita. Di ba? Kasi wala sa kanya yung mga ganon. Di ba? Halimbawa, kunwari, si Ate Abby, di ba si Joel kasi siya, sa taga Cavite siya. Pero ayun nga, di ba na si Joel, iniwan yung Cavite, tumira ng Muntinlupa kasi nga dahil sa pag-ibig, sa ngalan ng pag-ibig. Di ba? Kasi nga, ayun yung mga, para mawala yung mga distance na hindi ko na kayang mapalayo sa'yo, magpakasal na tayo. Yung mga ganon. Kasi pagka hinahangad niya yung tao, ganon yung, gusto mo mawala yung layo, mawala yung pagkamis. Kaya yan. Kaya alam ko, naiintindihan niyo yan. Nagkukunwari lang kayong hindi. Yun. Pero ayun nga, di ba ganon yung meaning niya. At sabi dito, si Moses, higit pa rito, ang pagkagutom ni Moises ay hindi batay sa kakulangan sa pagkilala sa Diyos. Di ba parang yung sinasabi ni Moses na, Lord, gusto ko maging close sa'yo. Hindi naman siya yung tipo ng tao na hindi kilala ang Diyos. Isipin nyo, nagkita na sila sa burning bush, na-experience niya si Lord ng ganyan. Tapos ilan 10 plagues, di ba yung naranasan sa Egypt, yung mga supernatural, mga miracles na nakita ni Moses. Tapos lalo na yung crossing the Red Sea, yung nahati yung dagat, di ba? Na-experience ni Moses yan. Ito ay isang lalaking kilalang-kilala na ang Diyos, di ba? Kilala niya, nakilala na niya yung Diyos. Pero ganun pa rin yung prayer niya na, Lord, show me now your glory. Di ba? Imagine niyo, kilala niya na si Lord, tapos ano pa? Di ba? Parang naghahangad pa siya ng more kay Lord. Kasi nga, ganun yung totoong gutom at uhaw. At sabi dito, napakaraming oras ang ginugol ni Moises sa presensya ng Diyos. Kaya alam niya ng lubusan na wala siyang silbi kung wala si Lord. Yan. Kaya alam niya na yon, naramdaman niya na yung malalim na relasyon sa Panginoon. Kaya alam niya yung pakiramdam na kapag wala ang Diyos, wala rin siya. Ako din parang na-realize ko dito kaya ako napa full time o naglingkod talaga kay Lord. Kasi yung mga time na mga prayer times namin, saka grabe ang daming revival kong naranasan dun sa mission house, yung during high school ako. Kaya talaga ako naglingkod kay Lord na uwi ako sa ganito. Kasi para sa akin, yung naintindihan ko lang later on na ito pala yun, ang tawag pa rin yung glory ng Panginoon, na-encounter mo siya. Na basta hindi mo ma-explain eh. Pag na-encounter mo si Lord, hindi mo ma-explain. Basta hindi mo malimutan, sobrang saya, ayaw mo matapos yun. Basta hindi mo maipaliwanag, hindi mo masabi sa iba na parang gusto mo sabihin sa kanila na basta dapat ma-experience nyo rin yun. Ganun yung glory ng Panginoon na basta napatunayan kong real, totoo ang Diyos, napatunayan ko na talagang basta totoo siya, ganun. Kaya dahil doon sa mga encounter ko kay Lord na mga sunod-sunod, mga revival na naranasan, doon na ako na hindi na ako sasaya, Lord, hindi na ako sasaya sa kahit anong bagay, eto na talaga. Parang nasabi ko na ito na talaga yung satisfaction ko. Kahit na nung nag-practicum ako, nung nag-aano ako sa Itaas Elementary, sabi ko, hindi ito yung pagka-graduate ko, ganito magiging buhay ko. Hindi ito yung trabaho gusto ko, hindi ito yung buhay na gusto ko. Kaya sabi ko, akala ko magti-teacher ako sa mga school. Pero nung nandun ako, hindi ito yung buhay na gusto ko. Parang ang lungkot-lungkot ko. Tapos hindi pa ako decided na mag-full time na ako. Nag-sideline, nag-tutor naman ako. Tapos nung nag-tutor ako sabi ko rin, ito yung buhay na gusto ko. Yung parang habang nandun ako, habang nagbabiyahe, parang namimiss ko sa church, namimiss ko yung sana nagtuturo akong Bible o nagpe-pray ako o parang nasa fellowship ako, gano'n. Parang, o nag-1-to-1. Parang basta yung gano'n yung heart mo na gusto mo lagi malapit kay Lord. Nawala, parang doon ko na-realize na hindi ito yung buhay na ko. Doon ko na-realize na totoong may calling ako. Kasi sabi ko, hindi ako sasaya sa kahit ano. Kailangan gusto ko malapit ako lagi kay Lord. Parang doon ko nalaman na, kasi basta,
Pag naranasan nyo talaga yung glory ng Panginoon, nang paulit-ulit pa, na parang ayaw mo na talagang malayo doon. Tapos ito nga, sabi diyan, kaya sabi niya, di ba, natuklasan niya na ang pagkilala sa Diyos ang pinakamahalaga. Yan, sabi rin dito, tingnan mo, naunawaan ni Moises ang isang bagay na madalas nating hindi napapansin. Naunawaan niya kung kayang gawin ng Diyos ang lahat ng ginawa niya sa pamamagitan ni Moises, hanggang sa puntong yon, mas higit pa ang Diyos na kayang gawin ang di niya pa natutuklasan. Na naisip niya ang dami pang more na kayang gawin ni Lord sa buhay niya. Naging mabuti ang Diyos kay Moises. Sa katunayan, naging dakila siya kay Moises. Nagpakita siya ng mga himala at iniligtas siya. Ngunit iyon ay kahapon pa. Kailangan ni Moises ng sariwang hangin at apoy nang magsalita siya sa Panginoon at sinabing, gusto kitang makilala pa. So parang yung kantang, Lord, I want to know you more. Di ba? Parang ganun yung sinasabi ni Moses na, oo, Lord, ang dami ko na pong nakitang ginawa mo. Pero iba po yung gusto kong makita ka, parang ganun yung sinasabi ni Moses. Gusto kong makilala ka pa. Tapos sabi dito, ito rin yung mga sinabi ng anak ni Cora sa verse ng Psalms, yung mga kantang ginawa nila. Sa Psalms 42:1-2, yung As the Deer na kanta, di ba? Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik, O Diyos, ako'y sa inyo'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya niyo? Di ba? Yung parang sa as the deer pants for the water, so my soul longs after you. Di ba? Yung parang, Lord, ay kung ganun uuhaw yung uhaw na uhaw ako sa'yo. Di ba yung ganun? Yung naglulong ako na makasama ka. At ganito naman yung inilarawan ni Pablo, ni Apostle Paul sa Philippians 3:7-8. Sabi niya dito, pinapahalagaan ko noon ang lahat ng ito. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang yan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lang si Kristo. Parang sabihin, Paul, napakasayang mo, dapat ganito ka kung hindi ka naglingkod sa Diyos, ganyan. Pero sabi niya, alam nyo, tinuturing kong walang kwenta lahat ng mga bagay na yon. Ang pinakagusto ko lang yung makilala ang Panginoon. Di ba? Kaya yung parang, halimbawa, yung mga tao nagsasabi sa mga naglingkod kay Lord na, sayang ka, yaman mo na sana ngayon. Sayang ka, dapat ganito ka na. Pero para kunwari sa mga kagaya namin, na mga naglingkod kay Lord, parang masasabi mo, hindi. Walang kwenta lahat ng perang iyon. Sa inyo na lahat ng pera nyo, give me Jesus. Di ba? Kasi parang mo talaga na walang katumbas si Lord eh. Yung makilala mo ang Panginoon, wala siyang katumbas. Ganun. Kaya parang kunwari pag may mga sabi na ganito ka na sana, ganito sana buhay mo, okay lang yun, hindi ko yun iniisip kasi hindi mo maitutumbas yun kung gaano ka-precious yung magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kagaya yun yung sinasabi ni Apostle Paul na lahat ng yun, I count it as loss for the gain yung gain niya kay Christ na makilala ang Panginoon. Sabi rin dito, ang pagkauhaw sa Diyos ay hindi lang tungkol sa mga pagpapala at sa pagkilos niya para sa iyong kapakanan. Si Moises, ang mga salmista, at si Pablo ay nananabik na makilala ang Diyos ng lubusan kahit sa pakikisama sa kanyang mga pagdurusa. Yung sa English, yung fellowship of His suffering. Yung parang, Lord, kahit sa mga panahon na nasa pagsubok na, sinasabi pa rin nila na ayaw nila bumitaw sa malalim na relasyon sa Panginoon. Kahit saan pa daw. Yung parang down any road at any cost na willing ako na makasama ang Panginoon. Ganun yung uhaw na meron sila. Tapos dito, sino sa inyo may kaibigan kayo, kaya kayo naging close ng matindi? Kasi ang dami yung pagsubok na pinagdaanan. Yung parang kahit na, kunwari, yung time na wala ka ng kaibigan, tapos siya, hindi ka niya iniwan. That's why, friends forever kayo hanggang ngayon. Tapos yung mga time na, yung parang, kunwari sa mga natin, mga kapatid, bakit yung kapatid natin walang katulad yung kapatid? Kasi yung kapatid mo, mula bata pa kayo, ang dami yung pinagdaanan. Di ba, hindi mo pagpapalit pa rin yung kapatid mo eh. Kasi, basta kilala nyo yung isa't isa, sabay kayo umiyak, sabay kayo nagutom, sabay kayong pinahiya, sabay kayong nasaktan, ganyan-ganyan. Maraming mga time na sabay kayong walang ligo, sabay kayong napagod, di ba? Yung mga kapatid nating kapamilya. Parang hindi mo talaga sila pagpapalit kasi, alam mo yun, kilala ka nila eh. Alam nila yung mga, kung ano yung parang basta ang dami yung memories, ganun. Kaya parang walang katulad na kaibigan yung kapatid. Kasi ayun nga na,
ano yung mga pagsubok na mga pinagdadaanan natin, ayun yung mas nagpapatibay ng mga relasyon, di ba? Kaya mo nga nalaman na true friend mo to, ito talaga yung best na friend ko. Ito yung pinaka-best sa lahat ng friend ko kasi alam mo yun, yung kaibigan mo na yun, nandun siya sa lahat ng mga time na nahirapan ka, di ba? Na kahit na yung luhaan ka na, nandun siya. Kaya mo siya naging best friend. Kaya sabi dito, kapag ang mga tao ay nakakaranas ng magkasamang pagdurusa o magkaparehong pakikibaka, madalas silang mas nagiging malapit sa isa't isa. For example, yung mag-asawa na nagkaroon ng problema, yung pagsubok na yon na hindi sila pinaghiwalay, mas lalong magpapalapit sa kanila yon sa isa't isa. Naging strong lalo yung marriage nila. Kasi yung mga pagsubok, lumilika ito ng mas malaking pagpapahalaga sa isa't isa sa maraming antas habang bumubuo ng mas malalim na matalik na ugnayan. For example, yung mga kasama natin dito sa church mula first year anniversary, hindi yun, kunwari si Sai, kahit ang dami niyang pinagdaanan, hindi yun naalis kasi isa yun sa mga di ba, nagsimula. Alam niya na ang dami namin mga mga pinagdaanan, mga memories na masasaya o malungkot na nandun siya. Kaya parang alam niya na kahit hanggang dulo, mananatili siya, magsabi niya na magiging faithful ako dito kasi sa church na to. Kasi hindi lang to parang church, kundi pamilya mo na. Kasi kasama mo sila sa mga iba't ibang problema. Parang mga ganon. Kaya parang sa atin din na na sa mga natin, di ba, sa relasyon natin kay Lord, kapag during sa mga time na may problema ka, doon ka palalalim kay Lord. Kaya dapat pag may mga pagsubok tayo o mga problema, hindi tayo nagtatampo kay Lord, na parang alam mo yung lalayo ka pa kay Lord. Kundi alam nyo kung bakit may mga pagsubok ka na ganyan. Kasi ibig sabihin, naglalagay si Lord sa'yo ng panibagong hunger o thirst para sa Kanya. Gusto kasi ni Lord na lumalim ka. Di ba totoo kapag tawa ka ng tawa, wala masyadong paglalim. Pero kapag umiiyak ka na, may problema ka, di ba ang sarap mag-worship? Yung parang alam na alam mo, iba to, iyak ko to. Yung parang iba yung worship mo sa, ang saya-saya mo lang, laki ng baon mo, wala akong problema. Iba yung worship mo, parang chill lang. Ayan. Love you, Lord. Yes. Amen. Yes. Pero kapag may matindi ka ng problema, grabe talaga, mula sa puso talaga yung prayer mo. Panginoon, tulungan niyo. Hindi ka na, Lord, wala, I have 2 words. Di ba? Parang wala ka na, hindi ka na makapagsalita. Lord, liquid prayer, na lang, luha na lang to. Kasi nga, di ba, parang ang sarap-sarap ng mga pagkakataon ng may problema ka, tapos nilalapit mo sa Panginoon yan. Kasi hindi nyo alam, lumalalim na yung relasyon nyo sa Panginoon, kaya ganun. Kagaya kay Job, di ba? Na si Job, nandami ng mga pagsubok niya pinagdaanan dun sa book ng Job, di ba? Pero sa una, parang ang daming reklamo ni Job, di ba? At mga katanungan na, grabe, napaka-ano ko po, Lord, napaka-faithful ko sa iyo. Wala akong maisip na kasalanan. Ba't nangyari sa akin to? Pero di ba, sa ending? Sabi sa Job 42:5-6, sabi ni Job, noon ay naririnig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo. Pero ngayon ay nakita ko na kayo. Kaya ako ay nahihiya sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Ako po ngayon ay nagsisisi sa pamamagitan ng pag-upo sa abo at alikabok. Para sinasabi ni Job, Lord, sorry sa mga sinabi ko, nakakahiya ako. Parang akala ko kilala na kita, pero hindi po pala. Kasi di ba alam naman natin, napaka-blessed ni Job, di ba? Lahat ng blessing nasa kanya. Pero nung dumating siya sa tinest na siya ni Lord, nagkaroon ng pagsubok. Doon niya na nalaman na hindi ko pa pala kilala ang Diyos. Nung nagkaroon na siya ng pagsubok, doon niya na-realize, ito pala ang Panginoon. Mas may bagay pa lang hindi ko pa naintindihan. Kaya sabi dito, kumbaga, sinasabi ni Job na nagpunta siya sa church, dumaan siya sa theology, dumalo siya sa lahat ng mga Bible study, narinig niya lahat tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng pandinig ng tenga. Ngunit, nang maranasan niya ang kaguluhan sa kanyang buhay, ay doon lang binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata upang makita siya kung sino siya talaga. Kaya dun sa pagsubok na yun, dun niya nakilala kung sino si Lord. Kaya tayo rin, di ba, sa mga pagsubok ng buhay natin, yan, dun binibigyan tayo ni Lord kasi ng hunger sa Kanya. Sabi dito, may isang bagay tungkol sa kapangyarihan at pagiging marangal ng Diyos na kapag naranasan natin ito, ay lumilika ng pagkabangha, pagpipitagan at pasasalamat kahit na sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Di ba? Naranasan niyo yung may matindi kayong pagsubok pero sa loob-loob niyo, peaceful ka. Sa loob-loob mo, masaya ka na parang may problema ka pero may kapayapaan. Kasi alam mo na, alam ng Panginoon yung nangyayari. Ganun. Na hindi ka papabayaan ng Panginoon. Kaya may mga ganong mga bagay sa
relasyon natin kay Lord. At kay Job nga, ang aral dyan, sabi, ang buhay ni Job ay nagbibigay sa atin ng aral na ano man ang mga problema na hinaharap natin. Maaaring nilagyan tayo ng Diyos ng kamalayan at pagkauhaw para sa Kanya. Dahil kapag ang mga sitwasyon ay talagang nagiging masama sa buhay, hindi na natin kaya lang sa sarili natin, kundi kailangan na natin ng tulong. Kaya yung mga pagsubok na yan, nilalapit tayo lalo sa Panginoon. Sabi nga dito, minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na bumagsak sa pinakamababa upang matuklasan natin na siya ang bato sa pinakailalim. Diba? Tsaka yung may kanta na sometimes you have to be knocked down to make us look upward. Diba na kaya ka naging sobrang bagsak na bagsak sa problema para tumingin ka naman sa langit, sa Panginoon. Diba? Yan, parang ganyan din na malalaman natin na kailangan pala natin ng Panginoon. Tapos sunod, upang malaman ang daan ng Diyos. Ito na yung unang hiling niya, diba? Na Lord, show me your ways. Yung sa Exodus 33:13. Ipaalam mo sa akin ang daan mo. Sabi dito, kapag alam mo ang paraan ng Diyos, para na rin kilala mo ang Diyos. Yan. Kaya, kapag alam mo kung paano yung way ni Lord, parang mo na rin nasabing kilala mo siya. Kunwari yung tao na to, pag tinanong, si pastor, anong pipiliin niya? Jollibee o McDo? Kung sobrang close mo siya, alam mo kung ano pipiliin niya ngayon. Di ba ganon? Parang halimbawa lang yun. Parang sa atin din, kapag si Lord ba, kung kilala mo siya, alam mo kung sasagutin niya yung prayer mo na to o hindi. Kasi alam mo kung kalooban niya yun o hindi. At kapag alam mo ang paraan niya, nakakasama ka sa mga ginagawa niya at sumusunod ka sa kanyang gusto, sa madaling salita, nagkakaisa kayo ng pananaw. Sabi dito, hindi mo talaga makikilala ang isang tao kung hindi mo alam ang ginagawa nila. Ngunit, bagaman totoo yun tungkol sa ating relasyon sa Diyos, marami sa atin ang nakakalimutan yun. Sa halip, ginagawa natin tungkol sa atin ang ating mga panalangin. Yung pag nagpe-pray tayo, nakasentro tayo sa, Lord, ito gusto ko po, ito po yung wish ko, ito po yung hiling ko. Pero parang nalilimutan natin na tanungin, Lord, ano po ba yung puso mo tungkol sa bagay na to? Ano po ba, Lord, yung naiisip mo tungkol sa sitwasyon na to? Na imbis na, di ba, pag nagpe-pray tayo, tinatanong natin kung ano yung kalooban ni Lord. Minsan sinasabi lang natin yung gusto nating mangyari. Pero sabi dito, ngunit, ang pagkilala sa Diyos ay ang pagkilala sa kanyang mga daan. Yan, di ba? Kaya, kung totoong kilala natin si Lord, malalaman natin yung kalooban niya. Sabi nga sa Psalms 103:7, dahil kilalang kilala ni Moises ang Diyos, pinakita sa kanya ng Diyos ang kanyang daan. Di ba? At pag close kayo ni Lord, sasabihin niya sa iyo yung tamang desisyon. Di ba? Kaya yun nga, pag sinisik natin si Lord na, Lord, ito po ba yung dapat kong gawin? Kung close kayo ni Lord, sasabihin niya sa iyo kung ayan talaga, oo, tama, sa kanan ka pumunta. Yan, ganun yung Panginoon, nililid niya tayo. Sabi rin sa Isaiah 55:8, kasi di ba, ang thoughts ng Panginoon at ways ay, sabi dito, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip nyo. At ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan nyo. Mataas, di ba, yung pamamaraan ni Lord. Sabi dito, hindi natin makikilala ang Diyos habang ginagawa natin ang ating sariling paraan. Kaya maraming panalangin ang hindi nasasagot dahil humihingi tayo sa Diyos na gawin ang isang bagay na hindi niya paraan sa paggawa nito. Kaya 'di ba kung alam natin, kung kilala natin si Lord, malalaman natin kung kalooban niya yung pinagpe-pray natin. Pero kapag ang isang tao, hindi niya pa kilala ang Panginoon, mali-mali yung mga pray niya, mga prayer. Pero 'di ba kapag ikaw close mo si Lord, alam mo yung ways niya, alam mo yung salita niya. Pag nag-pray ka, tumpak, 'di ba? Kasi alam mo na yung tao na to, alam niya ang kalooban ng Panginoon. Yan, tas ito nga yung sabi, ang ating mga panalangin ay dapat na nakatuon sa pagtuklas mula sa Diyos kung ano ang kanyang mga ginagawa, kung ano ang nasa puso niya sa isang bagay, at kung paano tayo sasali sa kanyang plano. Kaya dapat ganun tayo mag-pray, yung Lord, ano pong nasa puso niyo ngayon? Lord, ano pong iniisip mo ngayon tungkol sa akin, tungkol sa gagawin kong to? Sabi rin dito, kung ang Diyos ay papunta sa isang direksyon, kunwari sinabi ni Lord, kanan ka, pero ang naiisip mo dito ka sa kaliwa, di ba? Sabi diya, kahit ikaw ay nananalangin, nagbabasa ng Bible, nakipag-usap sa ibang Christian, nag-church ka, wala daw magiging saysay. Kasi kapag ang dalawang tao ay papunta sa magkasalungat na direksyon, mahirap manatiling magkaugnay. Kung kanan ako, kaliwa ka, pwede ba tayo magsama? Di ba hindi? Kaya hindi mo maaaring hilingin sa Diyos na pagpalain ang hinihiling mo sa Kanya, na pagpalain kung hindi mo alam na papunta siya sa direksyon na yun. Ayaw ni Lord yung hinihiling mo, pero pinagpe-pray mo pa rin. Walang mangyayari doon, di ba? Kasi
kailangan alam natin kung ano yung puso ni Lord tungkol sa bagay na yun. Sabi dyan, ang lahat ng iyong spiritual na pagsisikap at ehersisyo ay magiging sayang kung hindi mo hinahanap ang kanyang kalooban. Diba? Kaya mahalaga na isik natin yung will ng Panginoon. Sabi dito, parang sa pagmamaneho lang yan. Kapag nasa service road ka at gusto mong pumasok sa highway, kailangan mong sumabay sa daloy ng trapiko. Hindi pwedeng gagawa ka ng sarili mong direksyon, di ba? Hindi ka pwedeng biglang lumiko dahil tiyak na magkakaroon ng aksidente. Sabi, ganun din sa buhay. Kapag hindi ka sumama sa daloy ng Diyos, haharapin mo ang mga problema ng ikaw mismo ang gumawa dahil sa mga maling desisyon. Hindi yan mga pagsubok para patatagin ka, kundi resulta ng mga maling galaw mo. Kaya sabi dito, para magkaroon ka ng tunay na kapayapaan at maging makabuluhan ng buhay mo, kailangan mong alamin at sundin ang paraan ng Diyos. Dahil ito lang ang daan para maging masaya ka sa buhay na ito at magkaroon ng bunga, ang mga ginagawa mo na aabot hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya di ba una, mahalaga na turuan tayo ni Lord ano yung ways niya. Pangalawang hiling niya, yung upang maranasan ang presensya ng Diyos. Yung sabi niyo nga, kung di niyo po kami sasamahan, wag mo na lang po kaming paalisin dito. Kaya sabi ni Moses, kung hindi sasama ang Diyos, hindi rin pupunta si Moses. Sabi dito, hindi kontento si Moses sa programa, sa pagtanggap ng mga publiko o sa mga palakpak, kundi ang gusto niya ay isang bagay lang. Ito nga yung presensya ng Diyos. At sabi nga dito, minsan sinusubukan din tayo ng Panginoon kung mas gusto ba natin yung pagpapala o yung mismong blesser, yung blessing ba o yung blesser. Yan, sabi rin dito, alam ni Moises na ang ilang at ang lupain na nasa harapan niya ay baku-bakong daan. Pero sabi ni Moses, mas pipiliin pa rin niya na kahit dumaan siya sa disyerto, pero kasama si Lord. Kesa naman sa lupang pangako, pero mag-isa na lang siya. Parang ito rin daw parang sa mga mag-iibigan naman, sa mga lovers. Parang may mga sinasabi na mas gugustuhin ko pang maging mahirap kasama ka kaysa maging mayaman nang wala ka. Mas gugustuhin kong tumira sa isang apartment kasama ka kaysa sa isang bahay nang wala ka. Di ba? Parang ganun yung mga, halimbawa sa mag-asawa, kahit anong bahay pa yan, basta ikaw kasama ko. Basta pagising ko sa umaga, ikaw yung mukha na makikita ko. Di ba yung mga ganun? Kaya sasabi rin dito, gagawin iyon ng mga tao kapag ang pag-ibig na ang pinag-uusapan. Siyempre, sobrang in love sila eh. Kung gustong-gusto ng isang tao, isang relasyon sa isang tao, mag-a-adjust sila. Di ba may adjustment? Kunwari sa mag-asawa, ang babae at lalaki sobrang magkaiba. Pero pag nagpakasal sila, mag-a-adjust silang dalawa na yung mga kaartehan ng babae, tatanggapin niya. Yung babae naman, yung pagiging ng lalaki, yung pagiging hard, kailangan niya tanggapin. Yung mga ganun minsan, na mga pag-a-adjust. Tsaka halimbawa sabi, ang mga tao ay lilipat sa mga bagong lugar para sa isang relasyon o babaguhin ang kanilang pangalan dahil hinihingi ito ng relasyon. For example, si Ate Deb, dahil mahal niya yung nasa Belgium, iniwan niya kaming pamilya niya, di ba? Kasi dahil sa ngalan ng pag-ibig, nagpunta ng Belgium. Kahit na, ang hirap mag-English, pero mag-Englishan sila. Kasi foreigner pinili niya. Di ba? At, di ba yung mga babae, pag nagpakasal, ang nagbabago yung apelido namin. Ako, di ba? Di ko na alam kung sino si Mer Mendez. Yung parang, grabe, parang sino yun? Pag nung sinabing Mary Grace Mendez, sino yun? Ako ba yun? Parang gano'n. Kasi hindi mo nung una, hindi mo ba't ganun pangalan ko? Iba na yun? Parang ako pa ba yun? Parang ganun. Kasi buong buhay mo, di ba, maglaya ka, ganun. Tapos, yung parang may mga pagbabago talaga dahil sa pag-ibig. Dating taga-Cubao si Papa. Nagpunta ng Muntinlupa para ligawan si Mama. Yung mga ganun. Yung kaya nandito kami sa Muntinlupa dahil nga, parang no choice si Papa kahit gusto niya sa Cubao, dito kami Muntinlupa. Ganun. Kasi yun nga, na dahil sa ngalan ng pag-ibig, may mga adjustment na ginagawa yung mga tao. Kaya sa atin din, ganun din sa Panginoon. May mga adjustment tayong gagawin kung totoo talaga na gusto natin makilala ang Panginoon. Di ba? Sabi nga, alam ni Moises na mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano niya. Kaya ang pinakamabuting gawin niya ay sumabay lang kung saan pupunta ang Diyos at sundin ang mga ginagawa at paraan niya. Sabi dito, mula sa mga naranasan niyang salot at paghati sa dagat, napatunayan ni Moises na nagawa ng Diyos ang mga ito at hindi niya. Dahil dito, napagtanto niya na ang pinakamahalaga at pinakamabisang bagay na dapat niyang gawin sa buhay ay ang kilalanin ng Diyos. Di ba? Kaya, na-realize niya sa lahat-lahat ng na-experience niya, ang pinaka-importante, yung makilala ang Panginoon. Pangatlo, yung sinabi niyang upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos.
Yan, di ba yung sa Exodus 33:18 na yung show me now your glory, pakita niyo po sa akin yung makapangyarihang presensya niyo. Ano ba yung Shekinah glory? Ito yon. Ang kaluwalhatian ay ang nakikitang, yung glory, yun yung nakikitang pagpapakita ng hindi nakikitang Diyos. Gets niyo? Nakikitang pagpapakita ng hindi nakikitang Diyos. Yung di ba si Lord Spirit siya, hindi niyo siya nakikita. Pero ang glory, pag bumaba yung glory ng Panginoon, yun yung pagpapakita ni Lord. Yun yung sign na nagpakita si Lord, dumating siya. Kapag bumaba yung Shekinah glory, pag nakita mo yung, di ba may ganun tayo sa worship, yung grabe parang iba. Para tayong, ang laki-laki ng lugar na to, yung pag napuspos na talaga tayo lahat. Grabe yung worship na parang kala mo, parang libo-libong mga boses yung naririnig mo. Parang may kakaibang, basta may something sa ere na parang ang sarap-sarap ng presence ni Lord, ganun. Sarap-sarap mag-worship, sarap umiyak, sarap mag-pray. Ibig sabihin, buwaba na yung presensya ng Panginoon sa time na yun. Kaya, ibig sabihin, pag ganun yung pagkakataon, bumaba na yung Shekinah glory. Yung glory ng Panginoon na hindi mo makita, nagpakita na. Yan, yan yung pagpapakita niya ng pagka-Diyos niya at ng katangian ng Diyos. Yan, kaya sabi dito, kung gusto niya si Moises, gusto niya ang pinakamatindi, pinakamababang uri ng pagpapakita at napapayagan ng Diyos na magkaroon siya. At gusto niyang maranasan ito ng personal. Di ba nababasa niyo sa Bible na hindi pwedeng makita ng tao ang Diyos? Di ba? Kasi ba't anong mangyayari? Mamamatay, di ba? Kasi imagine niyo si Lord, mas malakas pa siya sa sun. Ikaw ba pwede ka lumapit sa araw? Hindi, di ba? Sobrang lakas ng energy ng sun, di ba? Sobrang init nun. Mas malakas pa ang Diyos doon, syempre. Kaya hindi talaga pwede magpakita ang Diyos sa tao kasi patay talaga tayo. Ganun. Pero ang sinabi ni Moses dito, na Lord, show me now your glory. Kaya di ba nung nagpakita yung glory ng Panginoon, tinago siya sa may bato. Yung bato na yun, tapos yung kamay pa ng Diyos nandun para i-protect si Moses na hindi siya mamatay. Kasi grabe yung lakas ng glory ng Panginoon. Kaya, tinago siya sa clefts of the rock. Yan. Tapos yung kamay din ng Diyos nandun. Kaya di ba ewan ko lang kung naranasan nyo na yung glory ng Panginoon. Kung naranasan nyo yung grabe na, basta hindi mo nga talaga ma-explain. Sobrang saya, hindi mo ma-explain yung nararamdaman mo. Ganun yung glory ni Lord na, basta yun nga. Kaya yun yung sinabi ni Moses na yan, nung naranasan niya yun, yung hiniling niya kay Lord na makita niya si Lord, talagang natupad. Parang halimbawa din daw sa mga nanonood, halimbawa nanonood ka ng mga love story na nakakakilig. Di ba nakikikilig ka? Ikaw ba yun? Ikaw ba yung nililigawan ng lalaki, nakikikilig ka habang nanonood? Ay, ganyan ka. Parang, kunwari crush na crush mo yung bidang lalaki. Tapos, parang kilig na kilig ka, iniisip mo sa'yo, inaabot yung flowers. Ay, ganyan. Parang nanonood ka, yung parang yung pakiramdam ng mga tao dun sa palabas, nakikidama ka. Yan. Parang ganun din daw minsan yung mga tao na hindi sila close kay Lord. Pero, ang gagawin nila, pupunta sila sa church para sasabay sila dun sa mga taong close kay Lord. Nang sa ganun, maramdaman din nila sa sarili nila na close ako kay Lord. Kasi parang feeling nila, kasi pag ako lang mag-isa, hindi ko maramdaman si Lord. Kaya pupunta ako sa church, tsaka didikit ako dun sa mga taong close kay Lord para maramdaman ko rin na close kami ni Lord. Yung parang may mga tao na talagang hindi nila ganun, dahil hindi pa nila kilala si Lord, nakikiano lang sila, tawag doon nakiki-feeling. Ganun, parang, ay dahil katabi ko tong mga anointed, feeling ko anointed na rin ako. Parang ganun, di ba sa panonood, kunwari sa mga nagbablog, may mga kumakain doon, yung may mga nagmamasyal doon, parang habang nanonood ka, kala mo ikaw na rin yun, parang nakikiano ka, ito pala yung Venice, ito pala yung Paris, ito pala yung Switzerland, ganyan-ganyan. Pero hindi mo naman nararanasan, nakikinood ka lang. Parang ganon din yung nangyari dito, yung nakikidama. Madalas, hinahanap natin na maramdaman ang Diyos, kahit wala naman talaga tayong personal na ugnayan sa Kanya. Yung parang, hindi ka close talaga kay Lord, hindi mo pa talaga siya kilala. Pero nakikiano ka, tawag niya, nakikiplow ka lang, parang sige, anointed sila, makiki-anoint din ako, sana ma-anoint ako. Ganun. Pero sa inyo na hindi mo pa talaga kilala si Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon, ikaw mismo, personal. Yung kahit pag-uwi mo ngayon, wala ka na dito sa church, pero manararamdaman mo yung ganun, na malapit ka sa Panginoon. Ibig sabihin, may personal ka.
na relasyon sa Kanya. Meron ka talagang, kilala mo talaga si Lord. Pero kung kailangan mo na dito lang sa church, dito mo lang nadadama yun, meaning, hindi mo pa talaga ganun kakilala ang Panginoon kasi kailangan pa kilalanin mo siya. Kasi ang gusto ni Lord, magkaroon talaga tayo ng personal na pagkilala sa Kanya. Sabi dito, ayaw ni Moises sa ganong uri ng ugnayan. Ang gusto niya ay maranasan ng kaluwalhatian ng Diyos ng personal. Kayo ba gusto niyo ganun lang? Ay si just anointed to, didikit ako dito. Ayun, feeling ko rin close ako kay Lord nung katabi ko siya. Ganon, parang ganon ba? Kundi, dapat pag mag-isa ka na lang, alam mo sa sarili mong may relasyon ka kay Lord. Naranasan mo siya. Kaya ayaw niyang may hadlang sa kanila ng Diyos. Ang pagnanasa niya na ito ay parang isang taong gutom at hindi makontento sa kaunti lang. Ang gusto niya ay lahat. Yan, di ba sabi dito, sapat na ba para sa iyo ang isang sermon at kanta? Kung ganon, para ka lang naglalakbay ng walang direksyon. Ginawa ka ng Diyos para sa higit pa. At hanggat hindi mo nadidiskubre ang lahat ng nilikha niya para sa iyo, mabubuhay ka ng kulang. Yan, sabi dito, tandaan nyo, there is more. Di ba? Marami pa na kailangan kang i-discover mula kay Lord. Sabi dito, mahalaga sa Diyos ang kanyang sarili. Kaya hindi niya hayaan na abusuhin siya ng sinuman. Hindi rin siya magpapakita sa mga taong hindi naman talaga seryoso sa paghahanap sa Kanya. Hahayaan kanyang mabuhay na may malaking kakulangan sa puso hanggat gusto mo. Hindi siya mahilig mag-aksaya ng oras o makipaglaro ng taguan. Gusto ng Diyos na malaman na gusto mo talaga siyang makilala. For example nga, di ba sabi ko sa inyo kaming mga babae, sinasagot namin yung lalaking gustong-gusto kami. Hindi yung parang dama mo na lang siya salita lang, pero hindi mo madamang gustong-gusto ka niya. Kaya parang ganun din kay Lord, na gusto ni Lord talaga madaman niya mula sa atin na gustong-gusto natin siyang makilala. Doon kasi seryosohin ng Panginoon kapag naramdaman niya sa'yo na gusto mo talaga siya makilala. Pero hanggat, alam mo yun, yung desire mo, wala kang hunger, wala kang desire, talagang wala kang mararanasan ngayong gabi. O kaya, parang hindi lang naman ngayong gabi, kundi ngayong magmula sa gabi na to, di ba? O ngayong araw na to, na na natin, parang ipatunayan natin kay Lord, na Lord talagang seryoso kung kilalanin ka. Na gusto ko, Lord, na mapakita sa'yo, gustong-gusto kita maging close. Kaya sabi dito, ibibigay niya ang kanyang sarili sa'yo ayon sa kung gaano mo siya kagusto. Di ba? Kung gaano ka ba kauhaw, ganun ka rin, ganun lang din yung ibibigay sa'yo ng Panginoon. Pero kapag talagang sineryoso mo ang paghahanap sa Kanya, tulad ni Moises, maging handa ka sa kanyang tugon. Di ba? Maging handa ka ngayong gabi na to kasi talagang mararanasan mo si Lord kung gaano ka kauhaw sa Kanya. Magugulat ka, baka ito na yung pinaka-the best na OPM mo. Kung ganun mo talaga dinedesire na mamit, Lord, gusto ko talaga kitang makilala, ganun. At sabi dito, naglagay ang Diyos ng bato at ng kanyang kamay sa pagitan ni Moses. Ito nga, kasi nga, yun lang yung kaya ng katawan ni Moses. Pinotektahan siya. Tapos tingnan nyo, after nang nakita na ni Moses yung glory ni Lord, ito na yung sumunod. Yung naisulat na ni Moses, yung in the beginning, God created the heavens and the earth. Di ba wala pa nga si Moses nung nilikha yung langit at lupa? Pero nagawa niya yung buong Pentateuch, yung Genesis hanggang Deuteronomy. Kasi bakit? Nung na-meet niya si Lord, yung glory ni Lord, binigyan siya ng maraming revelation, maraming mga, kaya di ba mamamangha ka, ba't yung mga anointed na mga preachers, mga lingkod ng Panginoon, ang daming panturo na nagawa sa buong buhay nila. Tsaka yung nakaka-amaze, grabe, ang talino naman ng mga to. Kunwari, Warren Wiersbe commentary, kahit nga yung di ba, mga Todd Evans, yung mga Matthew Henrys, parang yung mga gumawa ng life up na commentary, napakagaling naman ng mga utak ng mga taong to. Parang, basta sobrang lunod ako sa sobrang amaze na, grabe, anong klaseng, galing talaga sa Diyos, yung mga, mga paliwanag, gano'n. Parang yung nakaka-addict sa pagba-Bible study. Yung, grabe, ang galing nila, ang galing ng paliwanag, gano'n. Kasi nga, pagka-close mo si Lord, nagkakaroon ng mga revelation, nagkakaroon ng mga insights, ng mga bagay na hindi mo naiisip dati. Pero dahil nga close kayo ni Lord, sinishare niya sa'yo yung kahit konti na karunungan niya. Di ba ang tali-talino ni Lord? Kaya kapag naging close ka kay Lord, tatalino ka rin, magkakaroon ka ng karunungan na hindi mo naman, kahit hindi ka college graduate, hindi ka naman doctoral, ganun. Pero dahil naging close kayo ng Panginoon, nire-reveal niya sa'yo yung mga bagay na hindi mo naiintindihan noon. Yan, sabi yan, lahat posible yan kapag, nakilala natin si Lord. Sabi dito, gusto mo bang malaman ang mga plano at ginagawa ng Diyos para sa'yo at sa mga mahal mo? Kung oo, hanapin mo siya at kilalanin. Sabi nga sa 1 Corinthians 2:9, wala pang taong nakakita, nakarinig,
o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Diba? Kaya sabi dito, gusto mo bang malaman ang layunin mo, ang calling mo? Hanapin mo ang Diyos dahil siya ang gumawa sa iyo. Sunod, gusto mo bang malaman ang tamang desisyon? Hanapin mo ang Diyos dahil alam niya ang daan para sa iyo. Gusto mo bang maging mas mahusay na estudyante, anak, asawa, magulang o empleyado? Habulin mo ang Diyos dahil alam niya kung paano ka magiging ganun. Kaya sabi dito sa conclusion, ang paghahangad na makilala at maunawaan ng Diyos ay nagbubukas sa lahat ng kailangan mo upang lubusang mabuhay ng matagumpay sa buhay. Na ayon sa plano ng Diyos. Ngunit, may isang tanong lang na nananatili. Ano yun? Gaano mo ba talaga ka gusto? Diba? Kaya, ang dami-daming gusto ibigay ni Lord. Pero ang sabi niya sa'yo, gaano mo ba ka gusto? Gusto mo ba talagang akong makilala? Diba? Marami akong i-share sa'yo. Kaya depende yan sa ating hunger and thirst. Kaya, I pray na ngayong gabi na to, diba? Lalo na teshuba tong time na to. Gusto talaga ni Lord na mag-take tayo ng time na kilalanin siya, isik siya, alamin yung kalooban niya, ano yung mga gagawin niya sa buhay natin. Diba? Kaya I pray na ngayong gabi na to, maging best OPM niyo to, diba? Kasi, yun nga, na i-reveal ng Panginoon yung sarili niya sa atin.